Bago po tayo mag-umpisa, pwedeng paki-like na lang po ang channel na to at paki-subscribe at paki-pindot ng notification bell. Maraming salamat po. Babalik ka na sa akin, Alisa. That is final. What are you talking about? Napakasungit naman ang gwapo na to. Gusto ko lang naman na magkalinawan kami, aba. Not that easy, Blake San Pirel. Marami ka pang dapat ayusin. There's not an easy sorry forgiven here. Ni hindi pa nga ata kayo hiwalay ni. Hindi ko na itinuloy ang sasabihin ko. Nasasaktan lang naman ako. He sighed. I know that you can't easily give me your trust again. At this time, naiintindihan ko yun, Alisa. Ay niya sa mahinahon at malambing na paraan. He even held my hands while saying these words. Pwede na akong bigyan ng Best Actress Award. Ang galing ko kayang magpigil ng ngiti, ate. Buti alam mo, ang arte ko na, kunyari ay masungit. Hoy Blake, stop that, baka hindi ko na mapigilan tong nagbabadyak ng ngiti sa aking labi. Yes, and I will do everything to gain it even little by little. He just kissed my hands in front of people. I shall not give up. Oh my gulay na sinabawan. Hinila ko ang kamay ko mula sa pagkakahalik niya. I don't have to say this, but the truth is, I am blushing like a mad girl right now. Kasing kulay na siguro ng kamatis ang mga pisngi ko. Blake, I don't need your words. I need an assurance this time. It's all or nothing at all, Blake. Kasi kung hindi mo rin panininigan yan, kung itatago mo lang kami sa anino mo, I rather go and pride myself. Dahil nung oras na umalis ako sa bahay mo, ay tinanggap ko ng mawala ng titulo sa buhay mo. Totoo yun, marupok lang ako ngayon, but rest assured na hindi na ako yung dating Alisa. If he planned to keep us secret, maglalaho na lang talaga kami sa buhay niya, I promise. Malungkot siyang tumitig sa akin. Aw, wag na ganyan, Blake. Mahina ako sa ganyan, hehehe. Ay no, Alisa, hindi lang ito puro salita. I will break up to Denise. I will introduce you to my family. If needed, I will marry you again, Alisa. Sa pagkakataon nito, I will cherish you and my son. So please don't unleave me. Huwag mo na akong iwan pa. Anya, tila nagsusumaw. Kung alam mo lang kung paano ako parang nababaliw sa kakaisip ng dahil sa pag-alis mo. I have a sleepless night. I can't even eat my meal without staring at nothingness. Tuwing inaisip ko na wala kayo ay tila nasasaktan ako ng tuluyan. Anya, na tila pagod na pagod. Ito na yung balik ng karma sa kanya, I don't want to think that way, but that is the truth. In so many ways, pero ito na rin yung good karma. Good karma ko siguro to. Deserve ko naman sumaya, hindi ba? Tama na siguro yung pait na naranasan ko. I want my happiness back. I badly needed it. Sobra-sobra naman kasi yung mga iniluha ko na baka ito na nga yung rainbow after my storm. Sana nga, Blake, for the last time, magtitiwala ako sa'yo. Siyang nabunutan ng tinik. Hindi mo na pagsisisihan ito, Alisa. I love you. How to not kiligin? I love you too. Mas naging okay ang bakasyon namin. Nag-usap na rin ang mag-ama. Nalaman ko na rin ang kwento sa likod ng hindi niya pagsipot sa birthday ng anak namin. Nagselos pala ang loko kay Zach, kaya naman ito nagalit. At hindi na tumuloy sa birthday party. It's not acceptable siyempre, pero kinilig ako ng kaunti sa bagong mukha na ipinapakita sa akin ni Blake San. Jealous. I never thought that he is a jealous and possessive guy at first. Kung tutuusin naman, kasi talaga ay mas sanay akong binabaliwala lang niya. Pero ngayon, para akong napaka-precious na diamantes na sa pinapakita niya. Sana hindi lang ito hanggang ngayon. Sana consistent na sana, walang changes pa ang maganap. Tama na yung paghihirap ko. Sana. Bukas pa ang alis namin, kaya naman labis ang sulit sa bakasyon na ito. Blake even insists na mag-swimming kami. Sinuot ko yung bigay ni Marcel. Ang kaso, nagalit si Blake. Ayaw pa nga niya akong palabasin sa kwarto. Blake, ano ba? Huwag ka nang humarang dyan sa pinto na parang timang. Naghihintay na yung anak natin sa labas. Anong oras na nasa kwarto kami ngayon? Past 11 na at malapit nang magtanghalian. Ayaw niya pa rin akong palabasin nang dahil sa suot ko.
Napaka-OA pero aminado akong gusto ko ang ganitong atensyon ni Blake. This is new to me. Tingnan mo nga yung suot mo. Kita na legs mo oh. Gusto mo bang pagpiyastahan ka ng mga tao sa labas? Do you want to provoke me to but some fucking out there? Galit na galit. Pero ako naman, ang kilig na kilig. Ha ha ha. Inismeran ko naman siya. Blake, wag ka naman dyan overacting dyan ha. Nakasando lang ito at saka short hindi naman sobrang litaw. Talaga mas malala pa nga yung mga naka-bikini dyan ng mga babae pagdadahilan ko pa rin. Bakit? Asawa ko ba sila? Tanong niya, naniningkit ang mga mata. Okay, natigilan ako roon at saka na dahan-dahang kinilig. Bakit ba? Hindi, syempre ako ang asawa mo. Halos pabulong lang yung tinig ko. Nakapamewang pa siya na humarap sa akin. He sighed before saying, ayaw lang kita na mabastos sa labas. Makakuha ng atensyon ng iba. Kahit tingnan nga lang ka ng mga gago dyan parang gusto ko nang manapak. Kaya please Alisa, spare me. Oh, bakit ka naman matatakot na bastusin ako? Hindi mo ba ako kayang ipagtanggol? Ano naman kung tingnan nila ako? Asawa ko ba sila? Maagaw ba nila ako? Hindi ba at hindi? So ano ang kinakatakot mo? Alis ka na nga dyan at dagat na ako. Tsu, ganda ko dyan. Patalo siyang huminga ng malalim. Fine, you won this time. Pero ngayon lang to Alisa, kapag may lumapit sa'yo at nakipagkilala, I cannot promise a peace talk with them. Affairs can be brutal for their loved ones. Tumango naman ako at saka na kami sabay na lumabas. Mayroon nang nakaset ng mga bleachers at picnic basket and shit doon. Nakakatuwa lang tingnan kasi tinuturuan ni Blake ang anak namin na mag-swimming. Just looking at them make me happy too. I cannot contain my happiness. It's so overwhelming. Katabi ko ngayon si Marcel, wala si Pin, at nasa kwarto raw. Dinala pati rito sa bakasyon ang trabaho kaya nag-away sila kanina ni Marcel. Binalingan naman ako ng kaibigan ko. May ngising inis ito. Sinimulan na niya ang katakot-takot na mga tingin nito at sabay sabi na, So, Alisa, magkalas. Comeback is real na pala ha. Anya sa mapait na tono. Hindi ko nga alam kung matatakot ako o matatawa sa kanya. Marcel naman, tinatakot mo ako sa mga tingin-tingin mo dyan ha. Totoo yun ha. Kung alam nyo lang, kapag nagagalit tong kaibigan ko, pati nuclear bomb, aatras sa takot. Matakot ka talaga, Alisa. Nakakaloka ka on a whole new level. Mantakin mo ba naman ha? May nalalaman ka pang move on. Tinuka ka lang ng comeback na, ano ba yan, iha? Gusto mong paluin kita nitong hawak ko? Gusto mo? Anya na akmang papatukin ako ng Chanel niyang bag. Sorry na nga Marcel. Nangako naman siya First time ito, last nang kaya ito. Promise talaga. Ani ko habang nakataas pa ang kanang kamay. Napakrus naman siya ng braso. Ano pa nga bang magagawa ko? Pinanganak ka na atang tanga-tanga para sa isang Blake San Ferrer. Napagod lang ako nang kabibigay sa iyo ng advice. Babalikan mo rin pala ang yung gwapo na yun. Gwapo mong asawa. Natatawa talaga ako sa kalokohan niya. I hug her. I'm so glad to have her as my friend, really. Sorry na sa nasayang mong laway, pero nakikitaan ko na kasi kaunting push na lang Marcel. Susugal ako sa huling pagkakataon. Hindi naman niya siguro ako hahabulin. Magmamakaawa na babalikan ko siya kung hindi ako mahalaga sa kanya, hindi ba? At saka, nag-I love you na siya sa akin. At tumili naman ang gaga sa sinabi ko. Puta ka, ang ganda-ganda mo sa part na yun. Ang haba ng bias at buhok mo ha. So how is your very passionate kiss kanina? Tastes like heaven ba? Usisa niya ako. Ako naman ay nahiyang tumango. Pabiro niya akong sinabunutan habang tumitili. After 6 years nga naman, finally, natuka ka na ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa iyo. Kung kikiligin ba o maiinis sa iyo. Pero support na lang ako ha. Sana sa pagkakataon na ito, you gamble but the end of the time, I am wishing you did not lose anything. Just for the sake of a promise, her words of wisdom. Habang nasa ganun kaming pag-usap, ay napabaling ako ng tingin sa isang banda. Nakita ko si Blake na hawak-hawak
kamay ang anak ko at nakikipag-usap siya sa dalawang babae na nakasuot ng kakapiranggot na damit. Maganda at maputi naman sila, pero ang babata pa, halata pang dumidiskarte sa mister ko. Imukhang kumikibot pa lang ang mga maniniyan eh. Hay nako nga, mga neneng, bigla akong na-stress na naman. May paselos-selos pa siyang nalalaman dyan. Siya naman tong nag-i-entertain ng mga babae. Napaka-classic naman ng ugali ha. Hayaan mo siya. Isang maling hakbang lang ni Blake San. May tataob dito, sabi ko sa matapang na tono. Ay, gusto ko yan. Palaban ka na ha. Ha ha ha, sabi ni Marcel. Sabi ko nga kay Blake San, kung nakikipaglukuhan lang siya, sana sabihan na niya ng maaga. Nakita ko naman na bumaling sa akin si Blake San. Takot na siya ngayon sa akin. I suddenly felt like a lioness right now. Walang palag-palag kapag hinata ko itong Blake San na to. Pinakitaan ko siya ng daliri ko na may singsing. Oo, suot ko pa ang wedding ring natin. Pinakita ko sa kanya na tinatanggal ko ito ng mga pagbabanta. Agad niya naman na iniwan yung mga babae. Kaya yung mga babaeng mukhang bagong ani pa lang ang edad ay nakasimangot, serves them right. Nilapitan ako ni Blake na napapakamot ang ulo. At umupo, hawak niya sa isang kamay si Blaze. Daddy na daddy ang datingan niya sa kanyang forma. Oh, bakit ka umalis dun? Mukha ka naman busy sa mga yun ah. Sana tinagalan mo pa ng kaunti. Masungit ang boses ko sa party na yun. Syempre, takot ko lang sa'yo eh. Anya na nahiya pa. He is blushing also. Our son giggled on this kind of scene he is watching. Hindi ko na ina-expect na darating ang araw na ito, lulubog at luluhudin ang isang Blake San Ferrer. Sabi ni Marcel habang nakangisi. Ngumisi rin ako. Payback time. True, Blake San Ferrer. Success, I made it. Hindi matawaran yung saya na nararamdaman ko nang dahil sa kanila. I got them back on my life. At sa pagkakataon na to, aalagaan ko na sila. Hindi na muli pang babaliwalain. Babawi ako sa aking mga pagkukulang sa kanila. I will spoil them with everything that I have. Hindi ko na sila itatago pa bilang isang sikreto. They don't deserve it. They deserve more than that. At hindi ko maiwasan na mapangiti sa mga inaiisip ko. Kung paano kami bubuo ng pamilya. Kung paano ako gigising sa isang araw, nakatabi sila. Ipagluluto ako ni Alisa ng almusal at papabaunan ng halik bago pumasok ng opisina. Kalalaki kong tao pero naiisip ko lang ang mga ito, parang kinikilig na ako. We spend those lovely 2 days in Boracay. Those are memorable, lalo na yung silosa kong Alisa. She's cute when she's jealous. Nagsusungit na ewan, pero ang ayaw ko naman ay ang paglapit ng mga lalaki sa kanya doon. Lapitin siya ng mga lalaki, mga Pinoy man o Tisoy. Kung pwede lang akong mambugbog, baka siguro higit pa sa 10 ang mabugbog ko. Ganun karami ang mga lalaking aali-aligid sa asawa ko. Kaya minsan ay hinihiling ko na bumalik ang dating manang na Alisa. Yung hindi siya lalapitan ng mga lalaki, yung ako lang dapat. Sa wakas ay nakauwi na kami sa Maynila. Sabay na namin ang mga magulang ni Alisa. Alam ko rin na marami silang mga katanungan, but they chose to stay silent. Gamit ang minamaniho kong sasakyan, ay hinatid ko na sila sa bahay. Pumasok na kami sapagkat gumagabi na at ayaw na kaming magbiyahe ng mga magulang ni Alisa. Blake, ipapasok ko muna sa kwarto itong anak natin ha. Nakatulog na eh. Ako na ang magbubuhat sa kwarto kay Blaze. Agad din akong lumabas dahil gusto akong kausapin ng mga magulang ni Alisa for unknown reason. Aaminin ko na tinatabla na ako ng kaba ngayon. Baka ang gusto nila ay ang hiwalayan ko na ang anak nila this time. Fucking no. Not this time that I accepted that I love Alisa and my son more than anything else. Wag ngayon na handa ko nang ipaglaban itong nararamdaman ko. Nasa kwarto pa rin si Alisa. Kami naman ng lolo at mama niya ay nasa sala at gusto akong kausapin. Imagine how nervous I am this moment. Ano bang balak mo, Mr. Ferrer, sa anak ko? Noong isang araw ay malinaw na nakikipaghiwalay na siya sa'yo at ganun ka rin na ayaw mo na kay Alisa. We want to clarify everything also dahil magulang niya kami. Mahinahon as usual ang ina ni Alisa. I expected this question that will come from them pero hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. I never been this kind of scared cat before. Lagi akong
kinakatakutan sapagkat isa akong pirer na mayroong napakaraming mga kakayahan na kayang gawin sa isang pitik lang. But when it comes to Alisa, natutunan ko kung paano matakot. Ang totoo po ay ngayon ko lang na-realize yung halaga niya sa akin. Aminado ako na naging gago sa mahabang panahon. Binaliwala ko sila. Hindi ko matanggap na nagpakasal ako sa babaeng hindi ko naman mahal. Nagalit ako ng sobra. May mga pagkakamali po ako pero hindi naglaon ay natuto akong mahalin ang anak at apo niyo. Sabi ko habang nakatitig pa rin sa kanila, and they are silently listening to me too. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa anak niyo. Naging bingi ako sa nararamdaman ko po para kay Alisa. Natatabunan ng pride ko. At noong nagising ako, isang araw na wala sila sa tabi ko, sa aking piling para po akong mababaliw noon. Kaya ngayon po ay bala ko nang bumawi. Nagising na ako sa katotohanan that I could not live without them. Mahaba ang sinabi ko but those words are genuine. Kung gayon, ay sana nga ay alagaan mo ang apo ko, Blake. Huwag mo na sanang iparamdam sa akin ang pagsisisi na pilit ko kayong ipinakasal sa isa't isa, sabi ng lolo ni Alisa. Ngayon ang unang pagkakataon na magpapasalamat ako sa pilit na kasal na to. Nagpasalamat ako sa kanila at muli ay humingi ng tawad. Pumasok na ako sa aming kwarto. Natutulog na ang mga mag-ina ko. Mahimbing na natutulog dahil siguro ay pagod na sila sa biyahe. Napakasaya ko na makita sila na nahimbing at nasa tabi ko. And what makes me even happy is the thought of being waking up beside me. Inabukasan ay nagising kami sa tawag ng mama ni Alisa na si Mama Ana. Agad na nakahanda na ang aming almusal. We shared the lovely cooked breakfast. Katulong pa nga na nagluto ng aming almusal si Alisa. There are fried bacon and eggs, longganisa, pandesal, and liver spread. Pinagtimpla naman ako ni Alisa ng kape. Thanks love, sabi ko sa kanya. Sa malambing na paraan, I don't care kahit may mga kasama kami sa hapag. At gano'n na lang ako kasaya na makita kong namula ang mukha ni Alisa. I bet she is kinikilig. Hehehe. Todo asikaso siya sa amin ng anak namin. Just like a care of a mother and a wife. Matapos ang masarap at masayang almusal, ay nagpaalam na kami sa mga magulang ni Alisa. Napakabait nila. Hindi na ako magtataka kung bakit napakabait din ang asawa ko. Bago kami umalis, ay kinausap ako ng mama ni Alisa. Alagaan mo iyo ang anak ko at apo ko Blake. Hindi niya naranasan na magkaroon at makilala niya ang kanyang ama. It drives her to be brave and stands on her own feet. Ipagtatanggol mo siya. Ingatan mo sila. Wag mo na silang pakakawalan pa at papatawarin na kita Blake, anak. Sabi ni mama. Para na rin akong sinabihan ng isang ina. Makakaasa po kayo mama, hindi ko na po kayo bibiguin pa. Saad ko. Nasa kotse na kami ngayon at papunta sa isang sorpresa ko. A new change deserve a new memories. Blake, hindi rito yung daan sa subdivision natin Saad ng babaeng mahal ko. Nang mapansin niyang iba, ang tinatahak na daan ng kotse na aming sinasakyan. Basta love, hintayin mo na lang ako. Nagtataka man sila ng anak namin ay tumahimik at ipinawag sa walang bahala na lang nila ito. Hanggang sa tumigil kami sa isang malaking bahay. 2-story and huge enough para mas magbumukhang marangya kaysa sa mga kalapit na bahay rito sa mansyon namin. Daddy, kanino pong bahay ito? Tanong ng anak namin habang lumalabas na kami sa kotse ko. Sa atin anak, this will be not our house but a home. May uuwi na ako na isang pamilya. May isang lugar na gagawa tayo ng mga bagong alaala. I want to create a new memories with your son and with your mother and my wife. Iwan na natin ang nakaraan at magpapatuloy sa bago nating buhay, saad ko. Hindi makapaniwala si Alisa at maluha-luha pa ito. I wipe his tears away and kiss his temple. Hindi naman ako na naginip, hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong ng asawa ko. I handed him the key and showed him the way to our new home. The first thing that greeted on us is the beautiful fountain. There's also a rose garden and the whole mansion has this Victorian modern style. Yay! May mas malaki na kaming swimming pool!
Masayang sabi ng anak ko nang makita niya ang aming malawak na infinity pool. May mga katulong na rin kami rito sa bahay. Balak kong gawing reyna at kahit wag na magtrabaho si Alisa, I want to spoil them with everything that I have. Love, kayo nang bahala ha. I have a business meeting to attend yet, sabi ko sa aking asawa. She smiled. Okay, mag-ingat ka po. Masaya akong umalis sa bahay namin. Dumating ako sa kumpanya na napakaliwalas ng mood ko. Pansin din ito ni Mary at naikwento ko lahat sa kanya ang mga nangyari. She is happy with my turning point decision. Ramdam ko ang pagkakontento ko sa aking mga desisyon at sa aking buhay. Ang problema ko na lang ay si Denise. She's calling me too frequent habang nasa opisina kami. She wants me to talk her, maybe ask for forgiveness. Hindi pa kami tuluyang hiwalay. She wants me to meet her at the condominium pero wala nang dahilan para gawin yun. Wala na akong plano na magloko pa. Masyado na akong kontento sa buhay ko para gumawa pa ng kagaguhan. I am planning to meet one of my investor. Nasa parking lot na rin ako noon at akmang sasakay sa aking Ferrari. Ang kaso ay may babaeng naghihintay sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit narito si Claire, ang dating kaibigan ni Denise. Claire, huling kita ko sa kanya ay noong nag-away kami ni Denise dahil sa pag-iiskandalo niya sa coffee shop noong araw ng birthday ko. May kailangan ka ba, Claire? Tanong ko sa kanya. Siya naman ito na parang hindi mapakali at kinakabahan. Ikaw talaga ang pakay ko, Blake. May mahalaga sana akong sasabihin, sabi niya sa seryosong tono. Tiningnan ko naman ang aking relo, mukhang maaga pa, kaya naman pumayag na ako na makipag-usap sa kanya. Naglakad na lang kami patungong coffee shop. Panakanak ako siyang sinusulyapan. Mukha siyang kabado at kanina pa hindi mapakali. Hula ko ay napakaseryoso ng kanyang gustong sabihin sa akin. Pagkarating namin sa SB ay umorder na kami ng kape at blueberry cheesecake. Ano bang gusto mong pag-usapan? Tanong ko sa kanya. Habang sinisimsim ko ang aking kape, alam mo naman na matagal ko ng kaibigan si Denise, di ba? Halos ata lahat ng kalokohan niya ay alam ko, pero may isa siyang sikreto, kaya kami nagkaaway noon. I think you deserve to know the truth. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa maaring sabihin niya. Ano ba yun? Kung pwede lang ay wag ka nang magpaligo-ligo pa, seryoso kong sabi sa kanya. 6 years ago, Blake, your girlfriend and also my best friend aborted your child. Sabi niya na tila dahilan upang matuod ako sa aking kinauupuan para akong sinabuyan ng malamig na tubig. Totoo ba yung sinasabi mo? Mabigat na tanong ko sa kanya. She let out a sigh. Wala akong rason para magsinungaling. Para sa pangarap niya at pagmumodelo ay nagawa niya yun. Hindi ko siya kinonsinti. Kaya naman nag-away kami at hindi na muling nagkabati. Do you remember that time nung nasa coffee shop din tayo at nakasalubong mo ako? That is not a coincidence. Nangyari yun kasi kinausap ako ni Denise na ibaon sa limot ang sikreto na yun. But I can't. Hindi ako pumayag. Mahabang paliwanag niya sa akin. Unti-unti nang nagtatagpi-tagpi ang sinabi niya sa akin. Una kong naramdaman ay ang pagbigat ng aking puso at ang kasunod dito ay ang pakiramdam na parang pinagtaksilan ako. Nakakuyom ang kamao ko. At tila nagdidilim ang aking mata sa galit sa labis na puot na aking nadarama ay baka makapanakit ako. Paano niya nagawa sa akin yun? All this time, hal ko siya ng lubusan. Naging bulag ako para sa pangarap niya. Tapos malalaman ko na ang lahat ng ito para na rin akong pinatay. Nanghihina ako sa naisip ko na napakatanga ko pala sa taong mahal ko. Hindi ko man lang naisip ang kapakanan ng mag-ina ko na laging umuunawa sa akin. At walang sawang nagmamahal sa akin. Kahit anong kagaguhan ang ipakita at iparamdam ko sa kanila. Nagpaalam na ako kay Claire at lumabas ng coffee shop. Wala na sa isip ko ang dapat na business meeting na dadaluhan ko. All I think is to confront Denise and her dirty secret. All this time, she made me a foolish man. Dali-dali akong nagpunta sa parking lot. Kung nasaan ang kotse ko, nang nasa tapat na ako ng kotse ko, agad ko itong binuksan at umupo sa driver's seat. At binuhay ang makina at pinausad ito patungo sa condominium unit ni Denise.
Parang mabilis pa sa alas 4 na nakarating ako sa harap ng pinto ng unit niya. Parang nag-aapoy ang aking damdamin sa labis na galit. Pinindot ko ang doorbell at lumabas na ang pakay ko. Akma niya akong yayakapin nang itulak ko siya. She looks shocked with what I have done. Why? Nagtataka niyang tanong sa akin. Paano mo nagawa sa akin to? All these years, nagpakatanga ako para sa'yo, tapos ikaw ang laman ng utak mo ay ang pangarap mo. You made me bullshit. Sigaw ko sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Blake, I don't understand. Maang-maangan pa niya. You aborted our child.